According to entomologist Dr. Rubik, all killer bees and all other species of honeybees attack only when their nests are disturbed. At dahil dyan, mas lalong dapat mag-ingat sina Danny at Karen sa kanilang susunod na killer job. Kung sanay silang napapalibutan ng mga fans at admirers, ano naman kaya ang magiging reaksyon nila kung isang bee colony ang sumugod sa kanila? Aggressive, protective, and they attack when they feel danger. Yan ang mga Africanized bees o mas kilala bilang killer bees. Alam na natin ang kanilang galaw at ugali at lubhang mapanganib ang makagat ng mga ito. This time, Italian bees naman ang haharapin ng ating mga bisita. After hours of driving once again, we're now finally here at Barangay Balagtasin, San Jose, Batangas. Yay! And of course, we're gonna be gathering honey sa bee farm. So we can't wait, actually. Let's go! Hello! Welcome sa Milea Bee Farm. Hi. I'm Rico. I'm Karen. Hello. So what are we tuturuan gonna be ko kayo doing? ng beekeeping, pero dito, shortcut natin. Introduce ko kayo sa bees and then we'll do harvest. Introduce the bees? Oh gosh. Okay. Kailangan ko ng mga bees sa buhay. Okay. Because we're so sweet like that. Dito sa Milea Bee Farm, Italian bees naman ang inaalagaan. These bees are known for its gentleness, but for some of its kind, could be vicious when they feel unsecured within their environment. Pangkaraniwan silang ginagamit sa pag-produce ng quality honey. Ang pag-aalaga ng bees ay para rin lang pag-aalaga ng ibang hayop. Kailangan lang natin matutunan kung paano sila namumuhay para naman pwede natin silang matulungan kung anong problema nila sa loob ng hive. Ang pinakauna is magtatanim din tayo para hindi naman sila yung magkukulang sa pagkain. Sa mga wooden boxes na ito, makikita ang wooden frame na kinakapitan ng honeycomb na ginagawa mismo ng mga bubuyo. Ang mga honeycomb ay mga hexagonal-shaped wax cells that contain honey. Pinoproseso ito sa pamamagitan ng extraction para makuha ang katas o mas kilala sa tawag na honeybee. At ito ang gagawin ngayon ni Karen at Danny. Dahil mga first-timers sa ganitong trabaho, gagamit sila ng special suit bilang proteksyon sa posibleng pag-atake. Pwede naman kayo? Ready na? Yes! Like astronauts. Dahan-dahan lang, baka madulas tayo ha. Explore! Dito lang, dito na daan. Smoke lang natin siya ng konti. Let them know that we're here. Okay. Hindi ba nila nakikita nandito tayo? Ano yan siya eh, by scent yan sila. Oh! So, para kalmado sila, tapos, Why so far? yan yung ating bees. They, Yan yung honey. Oh, that's so... Honey Bay, Can I try? There, you can hold it. I'm cool like that. Para maka-harvest tayo ng honey, i-uncap lang natin yan siya, tapos lagay natin sa extractor. Kahit itinuturing na gentle ang mga Italian bees na ito, hindi pa rin maaalis ang takot na mapalibutan ng mga ito. After all, a bee sting can be really painful. Itong isa, It's brushing on me. Don't. Italian bees don't bite, but sting. At kapag nakakagat sila, they automatically die after a few seconds. Kung may dapat mang katakutan sina Karen at Danny sa trabahong ito, yun ay makagat na maaari nilang ikasugat. beekeeping world o sa bee world, any fast movement is considered aggression. So kung mabilis yung kamay mo, akala nila kalaban ka, kaya uunahan ka nila ng sting para hindi sila mamatay ng walang kasaysay. Kumbaga,
pinaalam nila na pwede nilang lumaban. So, ang gagawin natin, dahan-dahan lang para iwas maipit yung bees. Kahit sa ganun na paraan, maiwasan din natin na ma-sting tayo. Ang paggamit ng bee smoker ay isang paraan upang mapakalma ang mga bubuyog. At para sa beekeeping tulad nito, na nagtataglay ng halos 20,000 bees, kailangan talagang gumamit ng smoker. Hindi mo kasi alam kung kailan ka aatakihin ng mga insektong ito. Kapag natusok ng bee sting, maaari kang makaranas ng pagkahilo, lagnat o di kaya'y pagkawala ng ulirat o pagkahimatay. Kaya naman sina Karen at Daniel, todo ingat. Magic hands. Yung paglapit mo sa bees, stable ka rin na hindi ka, nandyan man siguro yung takot pero hindi mo ipapakita sa pamamagitan ng mabilis na galaw. Kailangan lang dahan-dahan tapos approach the bees with caution na alam natin nakaka-sting yan. After getting the honeycomb, it's time to get the honey. And this is probably the fun and easy part. Hi guys! So, ito na yung honey frames natin. Yay! And so, ready na siya i-uncup ngayon. Can't wait. So, eto na, gagawin mo lang siya. So, kailangan natin ng special fork. So, tapos ano lang to, eto gagawin naman niya natin siyang honey vinegar. So, I can just, pwede kong ibaba lang. Tayo mo lang. Tayo mo ng gano'n. Para yung tutulo dito sa ano. So, Sir Rico, it's just the top yung kukunin? Yes, yung top lang. Yung covering lang. And to extract the honey, kailangang ilagay ang nabalatang honeycomb sa spinner na ito. After almost 2 minutes of fast spins, here comes the golden and precious honey. Sir, I won't forget about you. I learned how to make honey because of you. So that's your honey. Yay! So what we do is strain na lang. Then you can take that home. Cool! My experience during nung nag-harvest kami, I was kind of scared kasi 'di ba ang daming bees around us, and then pagbukas mo ng box, you'll probably see like 1,000 bees like just in there. But yeah, it was a good experience. Pagdating namin doon, apparently it's not that scary, and all you have to do is to be, well, not aggressive. Para sa mga first-timers tulad ni Danny at Karen, hindi maiiwasang manaig ang takot ng harapin nila ang libo-libong bubuyog. Subalit hindi sila sumuko and finished what they have started. Dahil dito sa extreme, anong hamon man ibigay, hindi dapat inuurungan. Marami pa tayong kwento na sagad sa aksyon at sagad sa adventure, kaya sabay-sabay tayong manood ulit tomorrow at 10:15. Ako po si Derek Ramsey at ito ang Extreme Series. Kaya mo ba to? Hi guys, we are here at the Manila Yacht Club to try out the salamander. Whether it's the urban jungle of Manila or the grassy plains of Africa, men and women go to work toiling on a job where the pay is small, but the risks are killer. Major extreme, guys. Look at how high I